Magandang araw. Ang ating paksa sa sesyong ito ay ukol sa komunikasyong hindi verbal. Inaasahang matututuhan pagkatapos ng sesyong ito ay may isa-isa ang iba't ibang uri ng komunikasyong hindi verbal, maipaliwanag ang mga di-verbal na komunikasyon, at ang huli ay makapagbigay ng halimbawa. Ang unang halimbawa ng komunikasyong hindi verbal ay ang tinatawag na katawan o kinesics. Ito ang pag-aaral ng kilos at galaw ng katawan. Hindi man tayo bumibigkas ng salita, sa pamamagitan ng pagkilos ay may pararating natin ang mensaheng nais nating ipahatid. Halimbawa ay ang larawang nakikita mo ng sumesenyas ang traffic enforcer sa motorista na alam niyang ang ibig sabihin nito ay hinto. Kapag ang isang tao ay idinikit ng patayo ang kanyang hintuturong daliri sa kanyang labi, alam nating ang ibig sabihin nito ay kailangang tumahimik. Kadalasan, ginagamit din ang mga kumpas. Bilang karagdagan at pagbibigay diin, maraming sinasabi ang ating katawan. Minsan pa nga'y higit pa sa mga tunog na lumalabas sa ating bibig. Kaya nga, may tinatawag tayo sa Ingles na body language. Ang ating pananamit at kaanyuan ay maaaring may mensahe rin. Ano ang iyong iisipin kung may makita kang babaeng napakaikli ng palda at halos lumalabas na ang dibdib? Ano ang iyong iisipin sa isang taong patpatin ang pangangatawan at halos kuba na kung maglakad? Ang ating tindig at kilos ay maaari ring magsalita para sa atin. Kapag nakakikita tayo ng isang lalaking tuwid na tuwid at matikas ang tindig, ano ang agad na inaakala natin sa kanya? Kung sa lobby ng isang ospital ay may makita kang isang lalaking paruot parito, ano ang ipalalagay mo sa kanya o ipagpapalagay mo sa kanya? Ang kumpas ng kamay ay isa ring mayamang pinanggagalingan ng mensaheng hindi verbal. Maaaring ang kumpas ay regulative, katulad ng kumpas ng pulis sa pagpapahinto ng mga sasakyan sa daan o kumpas ng isang guro sa pagpapatahimik ng mga mag-aaral. Mayroon din tayong tinatawag na descriptive na kumpas na maaaring maglarawan ng laki, haba, layo, taas at hugis ng isang bagay. Ang mga kumpas naman na nagpapahiwatig ng damdamin tulad ng paghampas ng kamay sa mesa, sabay na pagtaas ng dalawang kamay, pagkuyom ng mga palad at pakikipagkamay ay tinatawag na mga kumpas na emphatic. Ikalawa ay ang tinatawag naman nating anyo ng di-verbal na komunikasyon ay ang ekspresyon ng mukha o pictics. Ito ang pag-aaral sa ekspresyon ng mukha upang maunawaan ang mensahe ng tagapaghatid. Sa paghahatid ng mensaheng di-verbal, hindi maipagwawalang bahala ang ekspresyon ng mukha. Ang ekspresyon ng mukha kadalasan ay nagpapakita ng emosyon kahit hindi man ito sinasabi. Sa ekspresyon ng mukha ay maihinuhan natin ang nararamdaman ng isang tao, kung ito ay masaya, galit o natatakot. Bilang karagdagan at pagdidiin, hindi natin maitatago ang ating damdamin at tunay na intensyon sa ating mukha. Maaring kung ang isang tao ay masaya, umiibig, nag-aalala, may suliranin, nahihirapan o di kaya'y nag-iisip, ay agad na makikita o mababakas sa mukha ng isang tao. Ang ikatlo ay ang tinatawag na galaw ng mata o oculesics. Ito ay pag-aaral ng galaw ng mata. Nakikita sa galaw ng ating mga mata ang nararamdaman natin.
Sinasabing ang mata ang durungawan ng ating kaluluwa. Nangungusap ito. Ipinababatid ng ating mga mata ang mga damdaming nararamdaman natin kahit hindi natin ito sinasalita. Ang panlilisik ng ating mata ay nangangahulugang galit tayo. Ang panlalaki ng ating mga mata kuminsan ay nagpapahayag ng pagkagulat. Ang pamumungay naman kuminsan ay nagpapahiwatig ng pangakit. May pakikita rin ang galaw ng ating mga mata, ang pagnanais upang makipag-usap. Hindi nga ba't may iba't ibang kahulugan? Ang pamumungay, pagkindat, panlalaki, at panlilisik ng mga mata. May tinatawag din tayo na tunog o vocalics. Ito ay ang pag-aaral ng mga lingwistikong tunog na may kaugnayan sa pagsasalita. Kasama rito ang pagsutsot, buntong hininga, at iba pang lingwistikong paraan o yung tinatawag nating dilingwistikong paraan upang maipahatid ang mensahe. Tinutukoy rin nito ang tono, lakas, bilis, o bagal ng pananalitang nagbibigay linaw sa verbal na komunikasyon. Ang paggamit ng tunog, liban sa pasalitang tunog, ay tinatawag na vocalics bilang pagbibigay diin. Halimbawa nito ay ang pagsutsot nga sa isang tao o yung pag-ehem, at pagbuntong hininga. Samantalang, ang pandama o paghawak na tinatawag din nating haptics, ito ay pag-aaral sa mga paghawak o pandama na naghahatid ng mensahe. Isang anyo rin ito ng di-verbal na komunikasyon. Ang pagtapik sa balikat, ang paghablot, pagkamay, o pagpisil. Ito ang mga paraan upang maipabatid ang isang mensahe. Bilang pagdidiin, ang haptics ay tumutukoy sa paggamit ng sense of touch sa pagpapahatid ng mensahe. Sa ating wika, may iba-iba tayong tawag sa paraan ng paghahawak sa ibang tao o bagay at bawat paraan ay may kani-kanyang kahulugan. Ilarawan ang sumusunod at tukuyin ang posibleng kahulugan ng bawat isa. Hawak, pindot, hablot, pisil, tapik, batok, haplos, at hipo. Ang espasyo o tinatawag sa Ingles na proxemics, ito ay ang pag-aaral ng komunikatibong gamit ng espasyo. Isang katawagang binuo ng antropologong si Edward T. Hall. Ito ay tumutukoy sa layo ng kausap sa kinakausap. Sinasabing may kahulugan ang espasyong namamagitan sa magkausap. Ang magkausap ay may iba't ibang uri ng proxemic distance na ginagamit sa iba't ibang pagkakataon. Ang distansyang ito ay maaaring magpahiwatig kung anong uri ng komunikasyon ang namamagitan sa magkausap. Una, ang pag-uusap na intimate ay makikita sa magkausap na may distansyang 0 hanggang 1.5 feet. Ikalawa, sinasabing personal ang pag-uusap kapag 1.5 feet hanggang 4 feet ang pagitan. Ikatlo, kapag 4 hanggang 12 feet ang pagitan. Ito ay sinasabing social distance. Ang ikaapat ay tinatawag na public, kung saan ang pagitan ay 12 feet. Karaniwang makikita ito sa mga nagtatalumpati. Bilang pagdidiin, ang espasyo o proxemics ay maaaring may kahulugan din. Ang espasyong inilalagay natin sa pagitan ng ating sarili at ng ibang tao. Ano ang iyong iisipin kung ang kaharap mo sa jeep na iyong sinasakyan ay halos magkapalitan na ang muka? Ika nga,
sa kabila ng kaluwagan ng sasakyan. Paano ka makipag-usap sa iyong kasintahan? Gaano ang layo ninyo sa isa't isa kadalasan? Gayon din ba ang layo mo kapag nakikipag-usap sa isang kaibigan? O sa isang di kakilala? O sa isang pangkat ng tagapakinig kapag ikay nagtatalumpati? Hindi, di ba? May iba't ibang uri ng proxemic distance tayong ginagawa sa iba't ibang pagkakataon at ang distansyang ito ay maaaring mga hulugang katulad ng nabanggit kanina, intimate, personal, social, o public. May mga pagkakaibang kultural kaugnay ng distansyang pisikal at pag-aayos ng pisikal na setting ng mga bagay-bagay. Sa Britanya halimbawa, bibihira ang pisikal na contact sa pagitan ng mga tao, maliban kung sila ay magkakaibigan. Pakikipagkamay na ang pinakatanggap na anyo ng contact. Sa pakikipag-usap, ang pagkakalayo o pagkakalapit ay maaaring magpahirap sa konversasyon. Sa kulturang British muli, ang pakikitanggap o ang pinakatanggap na distansya ay 2 by 1.5 feet. Pansinin ang mga kadalasang pakikipag-usap ng mga tao batay sa relasyon. Nakapaloob din sa kategoryang ito ang pisikal na kaayusan ng mga bagay-bagay sa isang lugar. Maaaring maging formal o informal ang isang okasyon bunga ng pagkakaayos ng mga kagamitan tulad ng silya at mesa. Kung ang isang silid ay pinalamutian ng mga lobo, ano ang maaaring maisip mo? Paano naman kung kandila ang iyong makikita? Anong mensahe ang maaari mong makuha sa mga gayong kaayusan? Isa pang uri ng komunikasyong hindi verbal ay ang tinatawag na oras o chronemics. Ito ay ang pag-aaral na tumutukoy kung paanong ang oras ay nakaapekto sa komunikasyon. Ang paggamit ng oras ay maaaring kaakibat ng mensaheng nais iparating. Ang pagdating ng maaga sa isang job interview ay nangangahulugang may disiplina ang nag-a-apply at interesado siya sa ina-applyan. Ang pagtawag sa telepono sa oras ng gabi ay maaaring mga hulugan ng pang-iistorbo o maaaring emergency ito. Ang oras ay mahalaga. Ito ay isang bagay na kulang sa maraming tao. Ang paggamit ng oras, kung gayon, ay maaaring kaakibatan ng mensahe. Ang pagdating ng huli sa isang job interview, halimbawa, ay maaaring i-interpret na kakulangan ng disiplina. Samantala, ang pagdating naman ng maaga sa isang salo-salo ay maaaring makainsulto sa pagbibigay ng salo-salo dahil maaari niya itong ikataranta sa paghahanda. Ang pagtawag sa telepono sa madaling araw ay malamang ikagalit ng ibang tao. Maaari rin niyang ipalagay iyong sinasadyang pang-iistorbo sa kanyang pagpapahinga at kung gayoy isang kabastusan. Ngunit katulad ng nabanggit, maaari din niyang ipagpalagay na matinding pangangailangan o isang emergency. Ang simbolo o iconics naman ay isa pang uri ng komunikasyong hindi verbal. Sa ating paligid ay marami kang makikitang simbolo o icons na may malinaw na mensahe. Sa pintuan ng mga palikuran, ano ang simbolo na nagpapahiwatig na ang isa ay pambabae at ang isa ay panlalaki? Paano sinisimbolo na bawal manigarilyo sa isang lugar? Anong simbolo ang ginagamit sa mga lugar na para sa mga may kapansanan? Anong simbolo ang makikita sa botelya ng lason? O sa reseta ng mga doktor? O sa tanggapan ng mga husgado? Sa mga kalsada o daan, ano-anong mga simbolong panlansangan ang iyong makikita? Ilarawan ang bawat isa at sabihin ang kahulugan ng mga iyon.
Samantalang ang kulay o cholerics ay isa pang anyo ng komunikasyong hindi verbal. Ang kulay ay maaari ring magpahiwatig ng damdamin o oryentasyon. Ano ang ipinahihiwatig ng damit na itim, ng bandilang pula, ng taling dilaw sa noo? Sa mga intersection ng daan, ano ang ibig sabihin ng ilaw na dilaw, berde at pula? Ano ang ipinahihiwatig ng puting panyo? Sadya ngang ang kulay ng mga bagay-bagay ay madalas nating nilalapatan ng kahulugan. Bilang pagpapatuloy, meron din tayong tinatawag na paralanguage. Nakapaloob dito ang tone, pitch, manner of speaking. Ito ay tumutukoy sa paraan ng pagbigkas sa isang salita. Ang salitang oo, halimbawa, ay maaaring mga hulugan ng pagsuko, pagsang-ayon, galit, kawalan ng interes o paghamon. Depende kung paano iyon binigkas. Nakapaloob din dito ang pagbibigay diin sa mga salita, bilis ng pagbigkas, paghinto sa loob ng pangungusap, lakas ng boses at taginting ng tinig. Ang mga ito ay maaaring magpabago-bago sa kahulugan kahit ng isang salita lamang. Halimbawa, subukan mong bigkasin ang tunog na O sa ibang paraan. Ano ang posibleng kahulugan ng bawat paraan mo ng pagbigkas ng tunog na iyon? Sa pangkaragdagan para sa komunikasyong hindi verbal ay ang bagay o tinatawag na objectics. Paggamit ito ng mga bagay sa paghahatid ng mensahe. Paano mo ipahayag ang galit gamit ang tsinelas o sinturon? Paano mo ipahayag ang pag-ibig gamit ang bulaklak? Samantalang ang ilong o tinatawag na olfactorics ay nakatuon naman ito sa pang-amoy. Isipin na lamang, bakit may mga taong nagpapabango? Bakit nilalagyan ng pandan ang sinaing? Bakit ka nagtatakip ng ilong magkaminsan? At ang huli ay ang tinatawag nating tunog o vocalics. Ito ay paggamit ng tunog liban sa pasalitang tunog. Katulad ng nabanggit kanina, ilan sa mga halimbawa nito ay ang pagsutsot, kapag tinatawag ang isang tao, pag-ehem, at pagbuntong hininga. Ito ang mga bumubuo sa tinatawag nating komunikasyong hindi verbal. Marami na naman tayong natutuhan ukol dito. Hanggang sa muli sa pagpapatuloy pa ng iba pa nating mga paksa. Paalam.